Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito: Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at alalahanin ng kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham, na iligtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat tubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon, ang huling araw ng ating mga simbang gabi, ang huling araw ng ating pagnonobena, at tayong lahat narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At dahil nga po ngayon ang siyam na araw, ang huling araw, sino ba nakakumpleto ng simbang gabi? Taas nga ang kamay. Ayan, ang dami. Palakpakan natin ang bawat isa. At sabihin mo nga sa katabi mo, congratulations. At sa kabila naman, pagpalain ka sana ng Diyos. Yan, mukha bang masaya yung katabi mo o mukhang bagong gising at masungit, no? Tayo ay nagsasaya sapagkat tunay ngang malapit na, ilang oras na lang, Pasko na. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, mamamasko po. Ayan. Mukhang ayaw ka ng tignan ng katabi mo, no? Alam niyo po, ang huling libro sa lumang tipan ay ang libro ni Propeta Malakias. Kahapon, kung sa pagsisimbang gabi maalala ninyo, ay may pangitain, may propesiya si Malakias.
Nasabi ng Diyos, magsusugo siya ng panibagong Elias, isang bagong propeta na maghahanda sa pagdating ng tagapagligtas. Ngunit alam niyo mga kapatid, ang bayang Israel ay naging matigas ang puso, matigas ang ulo, ayaw makinig. Kung kaya nga't pagkatapos sabihin ito ni Malakias, nagkaroon ng nasasabing katahimikan ng Diyos. Kung kayo po'y may Biblia, mamaya tignan ninyo, mula kay Propeta Malakias, ang huling libro ng Lumang Tipan, patungo sa Bagong Tipan, 2 pahina lang ang diferensya mula sa Luma hanggang Bagong Tipan. Pero alam niyo po, yung 2 pahinang yon ay katumbas 400 taon. 400 taong nanahimik ang Diyos. Dahil nga ayaw makinig ng bayan Israel, ayaw sumunod, hindi pa sila handa, sabi ng Diyos, tatahimik na muna ako. Baliwala lang magsalita kasi hindi naman kayo nakikinig. Tumahimik ang Diyos. Kaya nga itong 400 taong ito ay nagmistulang pag-aantay ng Israel. Kung kaya nga naalala nyo po, nung unang bahagi ng simbang gabi, si Zacarias, nasa templo, nag-aalay ng insenso, nagpakitang Anghel Gabriel. Mula sa katahimikan, binasag ng Diyos ang katahimikan, nagsalita na siya, pinadala niya ang anghel. At anong sabi ng anghel kay Zacarias? Ipadadala ngayon ang propeta ng kataas-taasan, ang maghahanda sa pagdating ng tagapagligtas, si Jesus Nazareno, at ang pinatutungkulan niya ay si Juan Bautista. Ngunit, sadyang hindi pa rin handa ang tao. Si Zacarias, naturingang pari, nag-aalay na nga sa templo, nag-alinlangan pa rin sa sinabi ng anghel. Kaya anong sabi ni Anghel Gabriel? Mananahimik ka. Kaya nga di po ba, nagmistulang pipi si Zacarias ng 9 na buwan mula nang sinabi ng anghel hanggang sa sandaling narinig natin ngayon. Siguro masayang-masaya si Elizabeth. Tahimik sa bahay, napipi si Zacarias. Pinatahimik. Kung kay Propeta Malakias, 400 taong tumahimik muna. Ngayon naman kay Zacarias, 9 na buwan tumahimik. Dahil minsan kailangan daw munang manahimik para maging handa sa pagpapala ng Diyos. At napakaganding paalala din sa atin mga kapatid, pagtahimik pala ang Diyos, may hinahanda ang Diyos. Pagtahimik ang Diyos, may ginagawa pa rin ang Diyos. Minsan nakala natin, pag tumahimik, di ba? Minsan pag naranasan nyo na ba yun? Meron kayong kakilala, kaibigan, tahimik. Parang hindi ka pinapansin. Anong pakiramdam ninyo? Galit yata sa akin to. Wala na yatang pakialam sa akin to. Hindi na yata ako mahal nito. Di ba? Minsan gano'n ang pakiramdam natin. Pag nananahimik, yung kasama natin, kumakain kayo, sabay-sabay kayong kumakain, tahimik lang. Ibig sabihin nun mo kagad, may nag-aaway dito. Pero mga kapatid, sa Diyos pala, hindi ganon. Minsan, tumatahimik ang Diyos dahil mas meron siyang ginagawa. Kaya baka ngayon sa buhay natin,
Pakiramdam mo ngayon, parang tahimik ang Diyos. Parang hindi ka sinasagot. Parang hindi ka pinapakinggan. At pakiramdam mo tuloy, hindi na yata ako mahal ng Diyos. Pinabayaan na yata ako ng Diyos. Pinaparusahan na yata ako ng Diyos. Ngayong araw na ito, sinasabi sa iyo, hindi. Dahil pag tumatahimik ang Diyos, mas meron pa pala siyang ginagawa para sa atin. Pero matutuklasan lang natin yan kung tayo din kailangan manahimik. Katulad ng ginawa kay Zacarias. Alam nyo, ang katawa-tawa kay Zacarias, meron siyang nakaligtaan. Di ba kahapon nagtatalo, anong ipapangalan sa anak niya? Ang sabi ng mga kamag-anak, Junior, Zacarias Junior. Pero ayaw ni Elizabeth, ayaw ni Zacarias. Ano raw ang pangalan ng anak nila? Juan. At ang ibig sabihin ng Juan, mapagpala ang Diyos. Alam nyo, meron nakaligtaan si Zacarias. Alam nyo bang ibig sabihin ng pangalang Zacarias? Hindi nakakalimot ang Diyos. Ang nakakatawa, si Zacarias ang makakalimutin. Nakakalimutan niya na ang Diyos hindi nakakalimot. Ang Diyos mapagpala. Kaya kahit na minsan tahimik ang Diyos, hindi nakakalimot ang Diyos. Kung kaya nga't ang tawag din sa atin, huwag makalimot sa Diyos. Sa mga pagkakataong animoy nananahimik ang Diyos. Siguro nga pakiramdam mo ngayon dahil may sakit ka, may problema ka ngayon sa pamilya mo, hindi maganda ang kabuhayan mo, parang hindi ka nais-nais ang mga nangyayari sa buhay natin. Binubulong ng demonyo, kinalimutan ka na ng Diyos. Anong saysay pa ng pagdasal mo? Simba ka pa ng simbang gabi, hindi naman ibibigay yung hinihiling mo. Gawa ka ng mabuti, pinabayaan ka na ng Diyos. Ngayong araw na ito, pinapaalala sa atin, hindi makakalimutin ng Diyos. Mapagpala ang Diyos. At kung minsan may tumatahimik ang Diyos, ito'y dahil may hinahanda siya sa iyo. Kaya dapat maghanda ka na rin. Sabihin mo nga sa katabi mo, maghanda ka na. Maghanda na tayo katulad ni Zacarias sa pagpapala ng Diyos upang dumating ang sandali, maputol na, mabasag na ang katahimikan at katulad ni Zacarias, sumambulat sa bibig natin, purihin ng Panginoon Diyos sapagkat puno siya ng pagpapala at habag sa atin. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, mga kapatid, opo, siguro yung iba sa atin, hindi mo feel pa ang Pasko. Kasi hindi pa buo ang pamilya. Kasi hindi pa dumarating yung hinihiling mong pagpapala. Kasi yung mga nangyayari ngayon, hindi yan yung gusto mo. Pero sana sa sandaling ito na parang tahimik ang Diyos at pinapatahimik tayo ng Diyos, katulad ni Zacarias, mas lalo nating mapaghandaan ng sarili natin kung ano ang gusto ng Diyos. Kaya hindi po ako magsasawa na paulit-ulit ipaalala sa bawat isa sa atin. Kapag nagdadasal tayo, wag lang natin sabihin sa poong Nazareno kung ano ang gusto natin. Mamaya, bago kayo umuwi, tingnan niyo siya na parang tahimik, pasan-pasan ng krus, puno ng pighati, at parang nag-iisa. Pero yung katahimikan niya,
nag-aantay ng maglabas ng himala at pagpapala, may inaantay lang siya rin sa atin. Sana, bukod sa sabihin natin sa Kanya, mahal na Senyor, ito po ang gusto ko. Sana huwag kayong uuwi ngayon na hindi masasabi ang tanong na ito. Mahal na Senyor, ano po ang gusto ninyo? Anong gusto ninyo sa buhay ko ngayon? Anong gusto nyo pong gawin ko ngayon? Ano po ang gusto ninyo para sa aking pamilya? Pag lagi nyo raw pong tinatanong yon, ano ang gusto niya? At hindi lang maubos ang dasal ninyo sa kung ano ang gusto ninyo, mababasag ang katahimikan. Lalabas at mangyayari ang kanyang himala at pagpapala sapagkat tunay na tayong handa sa Kanya. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, dumating kayo upang ihatid ang kaligtasan, pagpapala at biyaya ng Diyos. Minsan po, pakiramdam namin, tahimik kayo. Hindi sa dahil pinabayaan nyo na kami o hindi na kayo nakikinig sa amin. Ipaalala nyo na kaya minsan kayo'y tahimik. Ito'y dahil hinahanda nyo kami. Ito'y dahil may hinahanda kayo para sa amin. May gagawin kayo para sa amin. Kaya nga't maging handa kami sa iyong gagawin at gusto sa buhay namin. Hindi po kayo makakalimutin. Hindi po kayo nagpapabaya sapagkat puno kayo ng habag at pagmamahal sa amin. Kung kaya nga't ang kakapitan namin ay ang mga pangako mo sapagkat ikaw ay tapat at makapangyarihan. Wala kaming ibang paniniwalaan at pagbabalingan kung hindi kayo, sapagkat kayo ay mapagpala magpakailanman. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.